Magandang araw muli mga bata. Welcome to my YouTube channel, Ma'am Litz. Ako si Teacher Litz, ang inyong guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4. Narito ako upang gabayan ko kayo sa ating bagong aralin. Bago tayo magsisimula mga bata, paki-click muna sa ating notification bell para updated tayo sa lahat nating video. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe mga bata. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay. Bago natin simulan ang ating aralin, siguraduhin na hawak na natin ang ating aklat o module, ballpen at sagutang papel. Isulat ang inyong pangalan sa comment box, sagutang papel, pangalan ng guro, pangkat at pangalan ng paaralan. Tara na mga bata, samahan na ninyo ako sa ating bagong aralin sa EPP4 Quarter 1 Week 2. Module 3, halina't magsaayos ng file sa computer. Ang computer files system. Alamin. Ano ang ginagawa mo sa mga bagay na mahalaga sa iyo? Paano mo ito iingatan at itatago? Saan mo ba ang mga ito ilalagay upang maging ligtas at hindi mawala? Hindi lang kagamitan, nakikita at nahahawakan ang maaari nating ingatan at bigyan ng halaga. May tinatawag din tayong files na mahalaga at maaari nating itago upang magamit muli. Ito ang ating pag-aaralan sa module na ito. Sa module na ito ay inaasahang matutunan ang mga mag-aaral, ang mga sumusunod. Una, na ipaliliwanag ang konsepto ng computer file system. Nakikilala ang mga bahagi ng isang computer file system at nakagagamit ng computer file system sa pagsasaayos ng pag-save ng files. Okay, yan. Ano ang napapansin natin sa mga larawan, mga bata? Yes, mayroon tayong flash drive, mayroong CD-ROM, DVD-ROM, hard disk and computer at folder. Ang folder ay ginagamit natin bilang lalagyan ng mga dokumento, proyekto upang ito ang mag-iingat sa ating mga dokumento. Alam ba ninyo mga bata na pwede din tayong gumawa ng folder sa loob ng computer? Yan ang mga pagpipilian natin na mga bagay, na mga imbakan sa mga files. Okay. Next, dito muna tayo sa subukin. A. Taglay mo na ba ang sumusunod na katangian? Lagyan ng check sa hanay ng bulaklak kung taglay mo na ito at sa hanay kung dahon hindi pa. Okay mga bata, ang ating sagot, dahon, ikes, ang bulaklak ay check. Ang bulaklak ay check, ang dahon ay ikes. Yan lang ang ating tamang isagot. Okay, kasanayan at kaalaman. Una, naisa sa ayos ang mga kagamitan sa paaralan. Mahusay, bulaklak. Pangalawa, na itatago ng maayos at ligtas ang mahahalagang kagamitang pampaaralan. Bulaklak. Pangatlo, na ipapaliwanag ang konsepto ng file system. Bulaklak. Pang-apat, nakakagawa ng folder sa subfolder. Mahusay, bulaklak. Pang-lima, nakapapag-save ng file sa folder. Mahusay, bulaklak. Lahat na sagot ay bulaklak.
Ngayon mga bata, sigurado na ako na marami na kayong natutuhan o idea sa araling ito. B. Ikaw ba ay madalas magligpit ng mga kalat sa bahay? Kung ikaw ay naatasang magligpit at binigyan ka ng 2 lalagyan, ano ang ilalagay mo rito? Isulat ang titik sa larawan na ilalagay sa una at sa ikalawang kahon. Ito ang 2 kahon, unang kahon at pangalawang kahon. Mayroon tayong mga larawan na isusulat natin ang mga titik dito sa unang kahon at sa pangalawang kahon. Okay. Yan ang letter A ay gamit pang paaralan. Ang letter B naman ay mga laruan. Okay, saan natin ilalagay ang gamit pang paaralan? Yes, sa unang box. Ang laruan naman ay sa pangalawang box. Okay. At ang letter C, doon natin ilagay sa pangalawang box. At letter D, doon naman sa unang box. At letter A, mga gamit sa paaralan ay sa unang box. Ang laruan ay letter F sa pangalawang box. Ang aklat naman, letter G sa unang box. At ang letter S, gunting, ay gamit din pang paaralan ay sa unang box. Bakit ganito ang paraan mo sa pagliligpit ng mga ibinibigay na kagamitan na dapat iligpit? Ano ang iyong naging batayan? Tama mga bata, para madaling makita kung tayo ay gusto nating gagamitin. Tama mga bata. Ngayon, dumako na tayo sa balikan. Balikan natin ang nakaraan nating aralin. Natatandaan mo pa ba ang dati nating aralin? Subuking tukuyin ang mga bahagi ng isang computer. Isulat sapat lang ang iyong sagot mula sa mga salita sa loob ng kahon. Ito, Central Processing Unit. Yan ang tinatawag na CPU. Monitor, mouse, speaker, keyboard. Okay. Dito natin ilagay sa mga number kung anong mga part ang may mga nakalagay na 1 up to 5. Okay. Una. Yan. Ano ang ilalagay natin na ano? Alin kaya sa mga bahagi ng computer ang tinataguan ng mga importanteng files, dokumento na ginagawa sa computer? Okay, una, isusulat muna natin ang mga parts ng computer, ng CPU. Yan. O, number 1, ano ang tamang sagot? Monitor. Tama. Pangalawa, speaker. Pangatlo, tama. Yan ay keyboard. Pang-apat, CPU. At ang panglima ay mouse. Mahusay mga bata. Magaling. Natatandaan pa natin ang ating pinag-aralan noong nakaraan. Binabati ko kayo sa inyong kahusayan. Ngayon, tuklasin natin. Basahin ang maikling kwento sa pagkatapos ay sagutan ang mga tanong. Ang masisipag at masisinop na magkakapatid. Ayan silang magkakapatid, 2 babae at 1 lalaki. Masipag at masinop na magkakapatid sina Nestor, Francine at Angel. Tuwing Sabado ay tulong-tulong sila sa paglilinis at pagsasaayos ng mga kagamitan sa kanilang bahay. Maayos nilang pinagbubukod-bukod ang mga gamit at inilalagay sa tamang lalagyan.
Ang mga aklat at kagamitan sa pag-aaral ay inaayos nila sa kanilang cabinet. Ano naman ang lalagyan ng mga laruan? Lahat ng mahahalagang bagay sa bahay ay kanilang inililigpit sa tamang lalagyan o lugar. Okay. Kanila ring nililinis ang buong bahay at labas nito. Kaya naman tuwang-tuwa sa kanila ang kanilang tatay, Vicente at nanay Herminia. Sila'y tunay na masisipag at masisinop na mga anak. Sagutin ang mga tanong. Sino ang mga magkapatid sa kwento? Tama, Nestor, Francine at Angel. Ano ang ginagawa nila tuwing Sabado? Tulong-tulong silang naglilinis at nagliligpit. Tama, mga bata. Paano nila isinasaayos ang kanilang mga gamit sa bahay? Pinagbubukod at nilalagay sa tamang lalagyan at ang iba katulad ng mga gamit pang paaralan ay nilalagay nila sa kabinet. At next, bakit mahalaga ang pagiging masinop sa mga gamit? Upang laging maganda at malinis. At paano mo naman kaya maisasagawa ang mga file sa computer? Okay, mga bata, magsasaliksik muna tayo sa ating computer. Suriin. Si Martha ay nais isaayos ang kanyang mga nagawang files sa kanyang computer. Paano nga ba niya ito inaayos? Makatutulong ba ang mga computer file system sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento? Nagsasaliksik siya upang masagot ang mga katanungan sa kanyang isipan. Basahin natin ito. Ano ang computer file system? Ang computer file system ay ang pagsasaayos ng files at datos sa computer sa pamamaraan sa madali. Ito ang mahahanap at ma-access. Next, ang mga hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, flash drive at iba pa ay mga storage device o imbaka na maaring gamitin upang maingatan ang kopya ng mga files. Tandaan na may dalawang uri ng files. Mayroon tayong soft copy at hard copy. Ang soft copy ay ito ang elektronikong files na mabubuksan gamit ang computer at application software. Maaari itong maging Words document, spreadsheet, presentation, mga litrato at mga audio at video files. Pangalawa, hard copy. Ito ang dokumento o imaheng nakasulat o nakaimprenta sa papel. O lahat ng files sa ating computer ay may file name o ang file name ay ang pangalan ng ginagamit upang madaling malaman ang isang computer file na nakasave sa computer. And mga uri naman ng files, document files, mga files na gawa sa pamamagitan ng software para sa word processing, electronic spreadsheet, desktop, publishing at iba pang productivity tools. Image files ay mga litrato o imahe. Next, audio files ay mga kanta o nai-record na tunog. Video files ay mga nare-record na mga motion pictures o gumagalaw na imahe. Next, program files ginagamit bilang pang-install ng mga application o at system files.
application at system files. Linangin natin, sundin ang sumusunod na pamamaraan upang matutunan ang mga kasanayan sa computer files. System. Okay, ito na ang gawain. Paggawa ng folder. Yan. Una, i-on ang iyong computer. Pangalawa, i-click ang start button na makikita sa taskbar at piliin ang documents. Pangatlo, katulad nito ang makikita kapag binuksan ang documents folder. Ayan, mga folder, makikita mo yan doon sa computer. Pang-apat, i-click ang organize button na makikita sa toolbar sa itaas at kaliwa ng screen. Yan. Pang-lima, i-click ang new folder. Pansinin na magkakaroon ng bagong folder. Kung di mo makikita ang organizer button, i-click ang new folder na makikita malapit sa organize button. Okay, next pang-anim, i-type sa kahon sa ilalim ng folder ang iyong pangalan. Ito ang magiging folder name. Halimbawa, Maribek o ang iyong pangalan ang ilalagay. Madali mong mahanap. Pang-pito, i-press ang enter sa keyboard. Mayroon ka ng ngayong folder kung saan pwede kang mag-save ng files. Okay, gawain B. Paggawa ng subfolder. Una, buksan ang ginawang folder sa pamamagitan ng double click o pag-click dito ng 2 bisis. Ayan. Pangalawa, gawin ang hakbang 4 o 5 sa gawain A upang makagawa ng isang subfolder sa loob ng folder na una mong ginawa. Pangatlo, tingnan na magkakaroon muli ng bagong folder. I-type ang mga gawain bilang pangalan nito. Halimbawa, ICT. Pang-apat, i-press ang enter sa keyboard. Ngayon ay mayroon ka ng subfolder sa loob ng iyong folder. Makatutulong ang folders at subfolders upang madaling mahanap ang naisave na files. Okay? Gawain C, pagka-paste ng mga files sa folder. Una, i-click ang start button na makikita sa taskbar. Pangalawa, i-click ang pictures folder. Pangatlo, buksan ang pictures folder. Pumili ng larawan sa sample pictures folder. Okay? Next, pang-5, piliin ang copy. Gumamit ng copy command upang gumawa ng iba pang kopya ang isang files. Okay. Pang-6, buksan ang folder ng mga larawan na ginawa mo sa gawain B sa loob ng iyong main folder. I-click muli ang organize na menu bar at piliin ang paste. Ang paste command ay ginagamit upang ilagay ang kinopyang files sa folder na nais mong paglagyan. Pang-7, magkakaroon ngayon ng kopya ng larawan sa folder ng subfolder na mga larawan. At gawain D, pag-delete ng mga files. Una, buksan ang subfolder ng mga larawan. Pangalawa, i-click ang larawan na na-save. I-click ang organize button na makikita sa menu bar sa folder at piliin ang delete command. Okay, pang-8. Kapag na-delete na ang larawan, mawawala ito sa folder at mapupunta ito sa recycle bin, kung saan maaari mo itong i-restore kung nais mong ibalik ito sa folder.
Okay, ngayon mga bata, gumawa kayo ng sa ating pagyamanin. Dalhin sa darating na retrieval. Gagawin ninyo ito sa inyong computer. Nais kong gumawa ng talata tungkol sa nauunawaan mo sa mga sumusunod. Una, paggawa ng folder. Pangalawa, paggawa ng subfolder. Pangatlo, pag-delete ng file sa folder. Isa-isip. Binabati kita at iyong naisulat ng mga tamang pagkasunod-sunod ang mga pamamaraan na nabanggit sa itaas. Dahil dito, alam ko na kaya mo nang gawin ang sumusunod na gawain. Iyo bang natandaan ang mga pamamaraan sa paggawa ng file sa computer? Sige nga, nais kong isulat mo ang nawawalang salita sapat lang upang mabuo ang pangungusap na tumutukoy sa paggawa ng files. Okay, ito, sagutan natin yan. Una, ano ang tamang sagot mga bata? I-on ang inyong mahusay. I-on ang inyong computer. Tamang sagot sa una ay computer. Pangalawa, i-click ang patlang button na makikita sa taskbar at piliin ang documents. Tama, i-click ang start button. Start ang pangalawang sagot. Pangatlo, i-click ang organize button na makikita sa toolbar na sa itaas. Tama, i-click ang tamang sagot sa number 3. Pang-apat, i-click ang patlang folder. Okay? Mahusay, new folder. I-click ang new folder. Pang-5, i-type sa loob ng patlang ang iyong pangalan. Ano ang tamang sagot? Tama, kahon. I-type sa loob ng kahon ang iyong pangalan. Ang tamang sagot pang-5 ay kahon. Okay, binabati ko kayo sa inyong tamang mga sagot. Ngayon, dumako na tayo sa isagawa. Isagawa, ilagay sa tamang folder ang mga sumusunod na files. Mayroon kang 2 folder na pwede mong paglagyan. Okay, ito ang ating mga ilalagay sa ating folder pamilya at folder paaralan. Yan, may 2 tayong pamilya at paaralan. Folder pamilya at folder paaralan. Ano nga ba ang folder pamilya? Nasa kahon. Okay, una, bakasyon ng pamilya. Number 1, sa pamilya folder. Pangalawa, kaarawan ni bunso. Pangatlo, pagdiriwa ng Pasko sa ating lolo. Pang-apat, ang pagdiriwang ng Christmas party. Pang-5, family reunion. Okay, dito naman tayo sa ating paaralan. Mga larawan ng paaralan. Yan ang number 1. Mga larawan sa paaralan. Pangalawa, school intramurals. Pangatlo, proyekto sa EPP. Pang-4, kagamitan sa paaralan. Pang-5, ang aming paaralan. Mahusay mga bata. Alam na lahat ang mga isa sa loob sa mga folder. Ngayon, tayahin natin ang ating tukuyin kung ang sumusunod na panuto sa pamamagitan ng pagsulat ng A kung ito ay paggawa ng folder, B kung paggawa ng subfolder, C kung pag-copy-paste, at D naman kapag mag-delete ng files.
Okay, una, i-type sa kahon sa ilalim ng folder ang gusto mong pangalan. Ito ay magiging folder name. Okay, letter A. Pangalawa, piliin ang copy upang gumawa pa ng iba pang kopya ang isang files. Tama. Letter B. Pangatlo, i-click ang organize button at piliin ang delete command. Mahusay, letter D, number 3. Pang-apat, buksan ang ginawang folder sa pamamagitan ng double click. Dito, 2 bisis. Tama. Letter B. 4. Letter B. Pang-lima, gumawa ng folder sa loob ng unang folder na ginawa. Tama. Letter B. Okay, mga bata. Binabati ko kayo sa inyong mahusay na mga sagot. 1 up to 5. Dito naman tayo sa letter B. Isulat ang hinihingi sa bawat bilang. Yan. Una, 2 uri ng files. Ano naman ang 2 uri ng files? Natatandaan ninyo? Sinabi ko na yung kanina, binasa ko na at pinaliwanag. Tama. Soft copy at hard copy. Yan ang tamang sagot sa number 1, 2 uri ng files. Dito naman tayo sa pangalawa, iba't ibang uri ng files na maaring isi-save sa computer. Tama, mga bata. Audio files, video files, image files. Okay, yan ang tamang sagot. At karagdagang gawain. Dito na tayo sa ating mga karagdagang gawain, mga bata. Sadyang napakahalaga ng pagsasaayos ang mga files. Soft copy man ito o magiging hard copy. Ano-ano ba ang kahalagahan ng pagsasagawa nito? Subukang gumawa ng mga folders na maaaring paglagyan ng iyong mahahalagang files. Nais ko na gumawa ka ng mga salaysay tungkol sa mga magagandang tanawin na makikita sa ating region. Gumawa ng subfolder na ipapangalan sa mga lugar na gagawan mo ng salaysay. Okay, mga bata, dalhin niyo yan sa darating na retrieval. Ngayon, mga bata, tapos na ang ating aralin sa module 3. Mahusay, mga bata, natapos ang ating aralin na walang kahirap-hirap. Labis akong natutuwa sa lahat na lahat tayo ay maraming natutuhan. Naway ang ating natutuhan ay laging tandaan at lalo ninyong pagyamanin. At don't forget, mga bata, like, share, and subscribe para updated tayo sa lahat nating video. Maraming salamat sa inyong pakinig. Okay?